Hi guys, welcome back to our YouTube channel. By the way, I'm Attorney Zai, and our episode for today's Let's Talk Legal, we will answer multiple questions in one video, okay? So, our first question here is, Attorney, tanong lang po, physical injury po yung ginawa niya at ipinost namin yung ginawa niyang pambububog. Tapos, nagka-settlement po sa kasong physical injury. Pero pagkatapos, ipinasomon kami sa barangay dahil dun sa ipinost namin tungkol sa pambubugbog kasi cyber libel daw yun. Ano po yung dapat gawin? So actually, ito yung mga kadalasan nangyayari. Ipinupost sa online, tapos pag nagkadimandahan, nagkakasettle. So, but we have to take note, sa kasong physical injury at kasong cyber libel, although they're both criminal cases, they have different elements, different issues, okay? So sa physical injury, yung element dun is may actual na pananakit na nangyari at yung pananakit ay ginawa ng isang akusado, no? At may intensyon na manakit, okay? Sa cyber libel, iba yung elemento. Kasi yung cyber libel, yung intensyon na ipahiya o sirain ang dignidad, ang reputasyon ng isang tao. So take note, sa cyber libel, malice is always presumed. Ilang beses ko na itong nasabi or na-discuss sa ating previous videos, no? So if you want to watch or if you want to learn about cyber libel, you may watch or you may refer to our other videos, okay? So going back, again, cyber libel and physical injury, these are two distinct crimes. So iba yung issue, iba yung elements nila. So, although nagka-settle kayo dun sa issues about physical injury, pero pagdating sa cyber libel, iba yung issue dito. Kaya, posibleng filean din kayo ng kaso ng cyber libel. But of course, you can use as a defense naman na may kaso kayo or may final kayong physical injury sa una, pero nagka-settle or totoo naman na binugbog kayo or whatever defense na pwede nyong erase. Pwede naman yon. Pero take note, gaya ng sinabi ko din dun sa previous videos natin na truth is not a valid defense in cyber libel. So, these are evidentiary in nature, so meaning you have to prove it in court, okay? So, again, iba yung issue ng cyber libel, iba yung issue ng physical injury. So, it doesn't mean na na-settle kayo sa physical injury, settled na rin kayo sa cyber libel. No, kasi again, magkaiba sila. Now, let's proceed to our second question. Sabi dito, attorney, kasal kami ng asawa ko pero iba ang pangalan ko sa marriage certificate. Pwede na po ba kung magpakasal sa iba? Hiwalay na po kami. Well, dito sa Pilipinas, hindi tayo pwedeng magpakasal ng 2 beses hanggat yung unang kasal ay hindi napapawalang visa. So, kung valid at existing pa yung first marriage mo, hindi ka pwedeng magpakasal ulit. Okay? Kasi makakasuhan ka ng bigamy. Okay? So, sabi mo dito na mali yung pangalan ko sa marriage certificate. So, hindi pa rin rason yun para mapawalang visa yung kasal mo. Kasi, kung mapapatunayan na ikaw, or may other evidence na makakapag-establish na ikaw nga ay kasal sa kay ganito, then pwede ka pa rin makasuhan ng bigamy. So, hindi siya automatic. Again, you can only remarry if na pawalang visa na yung first marriage mo. Okay? Now, let's proceed to our third question. This is about child support. So sabi dito, attorney, nabawsi na po asawa ko nung nanay ng mga anak niya. May court order na po para sa sustento. Ngayon, parang may naghahabol na naman. Legal wife po ako at buntis. Pwede po ba na ako ang mag-file ng civil case para sa husgado na magdesisyon ng amount sa suporta? So, first, take note, yung mga child support cases, walang fixed amount na nilalagay yung batas natin kung magkano dapat yung sustento na ibibigay. Kasi yung nakalagay lang sa ating family code is proportionate lang doon sa income or doon sa income ng taong may obligasyong magbigay ng suporta katulad ng tatay. So proportionate lang sa income niya at doon sa pangangailangan ng bata. So, take note din sa mga child support cases, hindi nagiging final yung decision kasi habang lumalaki ang bata, nag-iiba at lumalaki rin yung gastos niya. So, hindi forever. For example, 5,000 binibigay kada buwan, hindi forever na 5,000 yung ibibigay sa bata. Kasi habang lumalaki ang bata, lumalaki din yung gastos. Na pwede ba na ikaw mag-file? Hindi. Kasi yung child support, yung pwede lang mag-file doon is yung nanay ng bata. Or kung sino yung guardian ng bata.
nangangailangan ng suporta. Okay? Now, third. Is this a third video? Another video. So, attorney, meron ba tayong specific na batas na nagpoprotekta sa mga lalaki? Yung katulad o katumbas ng VAUSI, pero para sa lalaki. Yung specific na batas na nagpoprotekta sa lalaki, hindi general lang. This is a good question. At alam ko, maraming lalaki no, na feeling nila na agrabyado sila dahil dito sa VAUSI. Dahil daw, favored daw ito sa babae. Well, totoo naman, favored to sa babae. At na-discuss, may jurisprudence na na-explain kung bakit pabor ang VAUSI sa babae kaysa sa lalaki. Okay, so if you want to know about that, let's just make another video for that, specific video for that, no, for that case. But let's answer this question. So sadly, walang batas or walang specific law na katumbas ng VAUSI na panglalaki. So wala sa ngayon. Maybe one of our congressmen or our senators, maybe the senators, the congressman can enact a law, equivalent to VAUSI, violence against men and their children, VAMC. So maybe our congressmen or our senators, they can enact a law, no? Na magpoprotekta sa karapatang panlalaki. Or VAMC, Violence Against Men and Their Children Act. So, equivalent ng VAUSI. So, who knows, no? Baka umabot tayo sa panahon na talagang maisabatas yan. Pero anyway, going back, sa ngayon, walang batas na nagpoprotekta sa karapatan, specific law na nagpoprotekta sa karapatan ng lalaki. Pero hindi naman ibig sabihin na wala na kayong legal remedy. Meron pa rin. May mga specific, may mga batas pa rin katulad ng Revised Penal Code or Special Penal Law, Safe Spaces. Ito ay mga genderless na mga law. So, wala silang specific gender na nire-require para ma-avail mo ang batas na yon. So, depende kung anong act ang nakomit, no? Pwede siyang ma-fall sa Revised Penal Code or sa isang Special Penal Law like Anti-Sexual Harassment, Safe Spaces Act. So, depende kung anong ang nakomit na act. So, again, but sa ngayon, wala pang specific law na nagpo-protect sa karapatang panlalaki. Okay? Then, another question, maybe this is our last question, no? Sabi dito, attorney, yung bail namin sa mother-in-law ko hindi nakuha. Na-dismiss yung kasong robbery laban sa kanya. Namatay na rin biyanan ko, pero hanggang ngayon hindi namin nakuha kasi naggastos ng empleyado na humawak ng bail. Sayang ang 240,000. Wow, ang laki. So, eto dito, nagbayad daw siya ng bail or nagpiyansa daw siya ng halagang 240,000 pesos. Pero na-dismiss yung kaso. Pero hindi nila nakuha yung binayad nila sa korte. Take note, yung bail, hindi ito bayad, ha? This is just a security, no? So, ibig sabihin, pag na-dismiss yung kaso or na-acquitted yung akusado, ibabalik din yung 240,000 or yung piyansang binayad nyo sa korte. So, dito sa case niya, well, medyo mabigat na paratang to, no, na kinuha ng empleyado. Pero aside from that, usually, no, if na-dismiss yung kaso or na-acquitted yung accused, may mga judge na nai-include or na isasama na dun sa desisyon na i-release na yung cash bail, no? Pero kung wala dun sa desisyon na i-release yung cash bail, yung abogado mismo yung magpa-file ng motion to release cash bail or cash bond, okay? Kasi kung wala sa order na i-release yung bail bond at hindi rin yung abogado niyo nag-file ng motion, talagang hindi niyo makukuha yung piyansa. Kasi hindi naman yun automatic, no? Kailangan may court order para ma-release yung piyansang binayad nyo. So maybe you can visit the court and ask kung may order ba na si judge na i-release yung cash bail nyo or may motion ba yung abogado na i-final para ma-release yung cash bail nyo. Kung wala, then you can avail the legal remedy. Maybe you can ask or you can ask a lawyer to draft you a motion to release the cash bail. So ganon. So hindi tayo basta-basta mag-aakusa ng kinuha ng empleyado or ng kung sino man. So klaruhin nyo muna dun sa korte kung saan na i-file yung kaso nyo. Okay? So, again, I hope that's clear. And that's it for Let's Talk Legal with Attorney Zai. By the way, guys, if you have any comments or if you have any questions, just post it down below and we will answer them. Just like this content, no? We will answer
multiple questions in one long form video. Okay? Thank you. Bye!